Ay! Alam ko si Glenn Chong. Magkasing karakas kasi sila ni Glenn Chong, no? Kala ko si Glenn Chong talaga eh. Ito. Sabi rito, taliwas sa kwento ng defensor, Navy, walang pakita, walang pake kay Gutierrez. Patay. Ano yung pinagsasasabi mo? Wala naman palang pake ang mga kay Gutesa. Ba't ganyan sinasabi mo? Ikaw talaga, oh. Maalala nyo ito, no? Kailan ba tinapik natin to? Anong tawag sa kanya? Anong tawag sa'yo? Kulokoy? Ano ka raw? Supplier ka daw, sabi ni Boss Adictus. Biruin mo, tawag sa'yo, supplier ka ng witness? May ano ka raw, witness for hire. Sabi rito, itinanggi ng Philippine Navy na nasa kustodiya o proteksyon ng Philippine Marines si Mr. Orly Regalar Gutesa, ang tinaguriang surprise whistleblower sa multibilyong pisong flood control project scandal ng Department of Public Works and Highways. Aba. Biruin mo, no? Ipakup-kup mo. Need a witness? Mike's the man! Kailangan nyo ba ng witness? Kailangan nyo bang may pumasok sa witness program ng isa sa mga kaso nyong pampubliko? Amin pong ipinipakilala, Mike Defensor. Yan ang kanda. Yung kwento, pag nasosobrahan, nagkakanda buhol-buhol. Kung maganda ang pagkakaayos ng mga ebidensya, mas mapapadali. Gasabel gas. Sabi rito, ito ang tugon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Kasunod ng pahayag ng dating Congressman Mike Defensor na umano'y pinoprotektahan ng mga Marines si Gutesa at kasalukuyang itong nanunuluyan sa loob ng Marines compound. Alam nyo, nung napanood ko yung interview yon, feeling ko parang lang eh. Parang nadulas lang ba? Gusto niya lang maging spontaneous. Saan? Ano po ba? Sa tingin niyo po? Sabi kasi nung babae doon, no? Sabi nung babae na nag-i-interview, hindi ko na maalala kung sino. Pero I think it was SMNI or something. Sabi, hindi pala. Hindi SMNI. Sa, basta, dun, yung nag-in-interview siya, sabi, Congressman Mike, so, alam niyo po ba kung nasaan si Orly Gutesa? Ang alam ko, nasa siya kinukup-kup siya ngayon ng Marines. Hindi na nga siya Marines, pero yon, ikinukup-kup siya kasi marami pa rin siyang kaibigan. Hayop na yan, no? Imbento. Halatang imbento eh. Gusto niya maging spontaneous para lumabas na mas kapanipaniwala siya pero sablay. No? Yun ang mga technique tsaka mga style kasi nitong mga to na lagi nilang gustong, paborito nilang gawin, yung magsisinungaling na lang, hindi pa totoo. Sabi dito, sa opisyal na pahayag ni Captain Marisa Martinez, tagapagsalita ng Philippine Navy, nilinaw niyang the Philippine Navy emphasized that Mr. Orly Regala Gutesa has been retired from Philippine Marines since June 30, 2020. 5 taon na. 5 taon na siyang retired. As a retired serviceman, he no longer falls under the administrative authority of the Philippine Navy. Any engagements or interaction he may have
at present are undertaken in his personal capacity. Sa kanyang personal na kapasidad lang. Okay? Dagdag pa ni Martinez, it must also be made clear that Mr. Orly Regala Gutesa is not under the protection of the Philippine Marine Corps, which has no involvement in his personal affairs. Lalong-lalo na yung paglabas na dyan bilang hocus-pocus na testigo. Alam nyo, natatawa ako, no? Ang dami mga kupap. Nako. Ang dami mga... Ayaw ah. Ang daming ang dami nyong kupal dyan sa ano. No? Na talagang trip nyo, ina-admire nyo si Gutesa? Si Orly Gutesa? Matapos kayong lokohin ng isang bagsakan? Matapos kayong paasahe, sabay biglang nawala na? Okay sa inyo yan? Oh, binigyan din ng opisyal na nananatiling tapat ang Philippine Navy sa mandato nito bilang isang professional at non-partisan organization na nakatuon sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa at tapat na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Magugunitang biglang lumutang si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan idiniin niya ang umano'y papel niya bilang dating security consultant ni former Saldico at pagdadala umano niya ng mali-maletang pera sa bahay ni Nako at later Representative Martin Romualdez na maririnig at itinanggi ng dalawang mambabatas. Patay ka, doon ka pa lang eh. Hindi mo na makakabit yun. Paano mo pa maikakabit? Tapos itong si Marcoleta, siya ang pinaka-reliable na testigo sa buong mundo. Patay. Patay. Oh. Sabi dito, sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Defensor, currently nasa Philippine Marines compound siya. He has been there ever since the Senate hearing. If you recall, ayaw niya magpunta sa custody ng Senate o Witness Protection Program ng DOJ. Ibinunyag din ni Defensor na may nagtangkang lumikida kay Gutesa kamakailan ngunit nakaligtas umano. Patay tayo sa mga kwento. Yan na. Gumawa na, nagdagdag na ng mga kwentong pangku... Oh. Ibinunyag ni Defensor na may nagtangkang lumikida kay Gutierrez kamakailan ngunit nakaligtas ito dahil may anting-anting ito na pinahira mismo ni Magalong nung ipinakita doon sa Baguio. Wala palang ganon. Buisit ang punga. Hayop eh. Na-ambush na si eto na-ambush din pala. Oo, Boss J. Martins, matagal nang retired. Nabasa na natin dito noong 2020 pa. Ayop na yan, no? Na-ambush, nakaligtas, may anting-anting pala. Oh. Samantala, lumabas naman sa desisyon ng Manila Regional Trial Court na peke, patay. Peke ang lagdana sa sinumpaang salaysay ni Gutesa na isinumite sa Senado dahil dito inabsuelto ni Executive Judge Carolina Siano Season ng RTC Branch 18 si Attorney Pechi Rose Espera na umano'y biktima rin ng pamimeke dahil ginamit ang kaniyang pirma at notarial details ng walang pahintulot. Batay sa pagsusuri ng NBI, magkaiba ang pirma ni Espera sa dokumentong inihain ni Gutesa na patunay na pineke ang notaryo na ginamit ang kasong kaugnay sa flood control anomalies. Sa akin, medyo okay na yan. Okay na sa akin yung pagpeke-peke na yan. Pero it should just be noted, no? O noted dapat na namimeke kayo. O yun. Okay na yan. Peke yung nyo, okay na yan. Pero since nanumpa ka naman, no? Under oath ka, okay na yan. Walang problema. Pero, yun nga, etong si may bagong unlock na karakter, no?
etong si Mike Defensor, no? Ang pagkakakilala natin dito syempre, alam nyo na. Kailangan nyo ba? Sigurado kayo? Kailangan nyo ng witness? Kung witness lang, meron kami dito 5. Parang ganun. Ha? Ano susunod natin hanggang ngayon? Ato, pakita na lang din natin to. Sabi dito Ano ba? Nasaan sabi dito? Wait lang, hindi yan. Dito, sabi. Hindi kasi medyo nakakatawa din to, no? So, ang dito kasi hindi sila nagkakasundo, no? Maraming irregularities sa kanilang ang tawag dito? Sa kanilang salaysay. No? Ito sabi rito ni Defensor, hanggang ngayon nandun pa siya. Sabi ni Pinky, saan? Sa Philippine Marines Compound sa Bonifacio. Dyan sa Marines Siyempre, may mga kamag-anak tayo sa Marines. Naliligo kami dyan ng libre. Ang lalim ng swimming pool dyan, tapos ang laki. Diba? Hindi ko nga alam kung inayos na yon. No? Tapos, dyan din, naturuan din kami dyan mag-scuba. No? Kasi syempre, Marines yung isa nating kamag-anak, no? Pagka wala kami magawa, pumupunta kami dyan, kami mga magtotropa. Sabi dito, ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa. Sabi ni Senator Mo. Yung mga Marines kasi, ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya at I was also informed na nahuli nila yung gustong nagtangka sa buhay. Totoo ba yun? Hayop na yan. Walang kwenta. Ilipat na natin yan. Pag ganyan, anak ng deteng, ano to? Comedy. Comedy yun. Wag tayo mag-topic ng ganyan, anak ng teteng, oh. Natawa. Mga anting-anting. Hindi, kasama yun doon sa isang topic Yung mga anting-anting ni Marco Beta. Si Marco Beta nakaligtas din sa ambush, di ba? So yan, mga antingan niya mga yan. Si Magalong, si Marco Beta, at saka yan, si Orly.